May mga dayo sa mga ilog at lawa. Itinuturing na perwisyo ang kanilang presensya dito. Dahil ang mga buhay ilang na likas na matatagpuan, nanganganib na maubos. May malaking ulo at matatalas na mata at matutulis na ngipin. Ilan ito sa panlabas na katangian ng snakehead fish o mas kilala sa tawag na toman sa Kalumpit, Bulacan. Ang grupo nila Irish, ito ang palaging hinuhuli sa ilog para kainin. Gaano kalaki yung mga nahuhuli yung alien fish dito? Meron po siyang 14, 12 kilos, 9 kilos, pababa. Dati po, ang mga snakehead na yan, kinakagat ngayon yung mga tunay na tilapia saka yung tunay na bulig. Native sa bansang Indonesia, Malaysia at Thailand, ang toman. Sa pamamagitan ng sport fishing, kaya umano ito nakarating sa Pilipinas. Sinamahan ko sina Irish na manghuli ng toman. Maya-maya pa, may napansin kami na lumulutang sa tubig. Isang patay na native na karpa na kalahati na lamang ng katawan ang natitira. Isa ito sa mga pagkain ng toman. Teritorial ang snakehead. Kakagatin nito ang kahit anong hayop na dumaan sa teritoryo niya. Hanggang sa may kumakagat na sa aming bingwit at mukhang malaki ito. Nang iangat namin ang bingwit, kumpirmado. Toman nga. Hindi ko pinapakawalan, minsan pinamimigay ko sa dahil alam kong ang invasive. Lalong-lalo na sa mga lokal dito, ayaw nilang pinapakawalan pabalik yung toman. Kasi nga, sabi nila, peste. Carnivorous ang mga toman. Kinakain nila ang anumang hayop sa paligid, lalo na ang kapwa isda, maliit man o malaki. Dahil dito, nauubos sila ng native at endemic na isda, kaya itinuturing silang invasive species. Ito pala yung snakehead natin, no? Tignan mo doon sa dorsal side niya, para talagang snake. At yung mga pattern ng kanyang kaliskis, you would mistake this for a snake also. May primitive lang sa mga toman. Ibig sabihin, kaya nitong huminga kahit wala sa tubig. Yung sa likod ng gills niya, ayan, look. Humihinga, oh. Talagang humihinga. So, kahit murky yung water o mababaw yung tubig, kaya niya mag-survive. Kaya umano nitong mabuhay ng 4 na araw kahit wala sa tubig. Isa pa sa mga karakteristik nitong isda na ito is that they are voracious eaters. They're carnivorous. It's because of their teeth, 2 or 3 or 4 layers ng teeth dito sa kanyang mandibles. Sa talas ng mga ngipin nito, walang takas ang iba pang isda at hayop kapag siya ang nagutom. So itong mga ganitong isda can actually eat a rat already. All that characteristics at wala din silang known predator dito except for man. Kaya sila natuguri ang invasive species. So, Pinaniniwalaan ang mga isdang ito unti-unting umuubos ng mga native na isda dito sa ilog ng Kalumpit, Bulacan. Dumamin lang po sila dito. Ang mga snakehead na yan, kinakagat ngayon yung mga tunay na tilapia saka yung tunay na bulig. Sila na pumapalit ngayon. so naubos. Naubos po. Kaya payo ng eksperto, kainin at huwag basta-basta pakakawalan sa ilog ang mga toman. Sa Marikina River, may isda raw na pakay-hulihin ng mga angler, ang kriori. Mahaba at walang kaliskis ang katawan nito, medyo maliit ang ulo at mukhang nakangiti ang kanilang bibig. Ang angler na si Erwin Dulas, naabutan ni Doc Nielsen na nagsasalansa ng kanyang huli. Wow, siguro nasa mga 30 kilos, 40. Mga ganun, 30 po. So anong gagawin mo ngayon dito? Benta ko sa palengke. So na magkano per kilo ang benta niyan? 60 o sa amin per kilo. Oh my God! Kaya Wow, this is a big catch!
Ang snagging ay ang paggamit ng mabibigat na hook upang mahuli ang isda sa halip na pain. Look at this, oh. Yung mga mata niya nasa gilid, mukhang hammerhead niya, no? From the top. Tapos itong mga pectoral fins niya, parang shark talaga. Native sa Vietnam ang mga cream dory pero pinaparami ito sa Thailand, Cambodia, Indonesia at Myanmar para ibenta. Sa Pilipinas, pinalalaki at pinaparami ang mga cream dory para ibenta. Ngunit kapag umapaw ang tubig, nakakatakas ito at napupunta sa mga ilog. Ang cream dory ay mabilis lumaki. Omnivore ito na kumakain ng maliliit na isda, insekto at halaman. At nagiging invasive dahil nakikipagkompetensya ito sa pagkain at tirahan ng mga native at endemic natin na isda. Bukod sa toman at cream dory, may isa pang isda na kilalang dayo rin sa Pilipinas, ang bighead carp. Galing ito sa China at Vietnam. Sa pasilidad ng Southeast Asian Fisheries Development Center o SEAFDEC sa Binangonan, Rizal, pinaparami at pinag-aaralan ang mga bighead carp. Napaunlad ng SEAFDEC ang breeding at pagpapalaki ng mga bighead carp upang mapabuti ang aquaculture dito sa Pilipinas. Ayan oh, lalaki. Oh my. Grabe, lalaki pala nila talaga. Kaya daw nitong umabot ng 40 kilo. Ang pinakamalaking nahuli namin dito sa Laguna Lake, umabot ng 1.5 meters ang haba, 40 kilograms ang laki. Mabilis rin lumaki ang mga ito. Ang bighead carp, lumalaki siya na mga 1 to 2 kilograms sa loob ng 8 buwan hanggang 12 buwan. Other fish like tilapia or milkfish, mga 250 grams lang yan. Para masuri, sinubukan namin kumuha ng ilang bighead carp sa kanilang tangke. Habang nilalagay ito sa lambat, napansin ko na hindi ito nagpupumiglas gaya ng ibang isda. Yun, yung mga features nitong mga islang to, no? Mabait daw. Oo. Hindi siya masyadong Hindi man nangangagat. tumatalon. They're very quiet, kind of gentle also. Ayun, nahawakan mo lang talaga, parang koy. Para mahawakan, nilagay namin ito sa tela. Halos wala itong ngipin at hindi rin nangangagat. Kinakain nila yung mga available zooplankton sa natural environment. And reason din kung bakit mabilis yung paglaki nila is continuous yung pagkain nila ng mga zooplankton. Parang medyo maliliit na ipin. Dito sa bibig niya, parang liha lang, bristle-like structures. Pero napakaliit to almost none. Kita mo yung ulo, ang laki. Almost 1/4 ng kanyang katawan, ulo. Kaya ang tawag sa kanya, bighead carp. Kahit dayo, hindi raw ito nakakapinsala sa ilog at hindi rin kumakain ng maliliit na isda. Kaya nakakaroon ng pagkakataon na makapagparami ang ibang isda na nasa ilog at lawa. Wala pang reports kasi I think matagal na itong nandito sa atin, so it's a domesticated species na rin. And then wala namang reports na it competes with the native species even though they feed on lower food chain katulad ng milkfish. Walang tendency na maging invasive species ng bighead carp. Sa pag-aaral na ginawa ng mga eksperto noong 2024, aquaculture ang pangunahing dahilan sa pagpasok ng mga dayong isda sa bansa. Ang bighead carp na ibebenta ng mga mangingisda ng mas mahal kumpara sa bangus. Ang iba naman sa pamamagitan ng ornamental trade o pagbebenta ng mga isdang alaga sa aquarium. Samantala, sport fishing o libangan naman sa ilan ang panghuhuli ng toman. Ayon sa Fisheries Code of 1998, ipinagbabawal ang pagpasok ng mga hindi endemic na aquatic species sa bansa maliban kung may sapat na pag-aaral nito. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.